Binabantayan convergence ngayon ay isa ng Invest 92W. Namataan na ito sa silangan ng bansa, ngunit ito'y lumabas muli sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong alas 9 ng umaga. Na pinangangambahan maging isang aktibong low pressure area nitong weekend or sa susunod nga na linggo. Mga pag-ulan dulot ng surface trough iiral sa silangang bahagi ng bansa. Katamtaman ang lagay ng panahon naman sa extreme Northern Luzon ngayong umaga, kasama na ang Metro Manila at ang bahagi ng Calabarzon area. Pero sa hapon, maaari pa rin tumaas ang mga isolated rain showers, especially sa kanlurang bahagi ng Luzon at Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, June 5, 2025. Ang oras nating Boss Prime Umaga ay alas 10:56 na ng umaga. O again, wag na pong magtaka kung bakit wala po tayong southwest monsoon ha. Again, sinasabi na nga po natin paulit-ulit, hindi pa talaga totally 100% ay taghabagat na tayo. Under transitioning pa lamang tayo at inasahan natin next week pa natin masasabi na tapos na ang transition ng ating hot dry season to habagat season. Nataon lamang na nagkaroon tayo ng pag-ulan sa kanluran ng bansa dahil nga po sa mga nakarang linggo ay nagkaroon nga po tayo ng isang low pressure area na nagpa-boost sa hatak ng ating hanging habagat dito sa timog kanluran ng bansa. Pero hindi pa totally malakas ang daloy ng southwesterlies, kaya nanatili pa rin southwesterlies yan. Kaya lang ay nagkakaroon na nga po ng pagbabago nga po sa climate din. Nagkakaroon na nga po tayo ng paghahati sa init na temperatura sa silangan at malamig naman na temperatura sa may bandang kanluran. Dahil nga po unti-unti na nga po tayong nagkakaroon ng mahinang habagat. Kaya ang resulta ay mga intermittent na pag-ulan at localized thunderstorms lalo na sa kanlurang bahagi nga po ng bansa. So since dineklara na rin ni Pag-asa kasi na official na nilang dinedeklara na tag-ulan na nga po, ay tatanggapin po natin bilang official. Pero bilang dynamic observation natin, ay masasabi pa natin hindi pa totally tag-ulan pa. Mga next week pa po talaga natin masasabi yan, mga folks. At so far sa ating lightning detection system ay merong 26 lightning strikes ang ating lightning detection. Pero sa pinaka-close real time natin ay mga siyam lamang ang aktibong lightning strike natin mas malapit sa kalupaan ng Pilipinas. So 9 lightning strikes po ang aktibo sa ating lightning monitoring. Dito naman sa stagnant na 2-hour period na mas malawak na range ay umaabot ng 32 lightning strikes po. Yan yung mas malalayong range na at mas mahaba ang oras na duration. So wala pa rin problema yan mga folks. Wala pa tayong makita masyado na active na water vapor dito base sa ating Doppler radar imagery. So medyo operational na muli ang ating Doppler radar, kaya lang hindi masyado stabilized. Pero makikita natin ay medyo mababa ang water vapor nga po. Gaya nating sinabi nga po at pinost na rin natin ang forecast na mababa ang magiging pag-ulan muna ngayong umaga dito sa bahagi ng Northern Luzon kasama na ang Metro Manila at Calabarzon area. So magiging maaraw at maalinsangan po tayo. Kaya lang medyo magiging overcast nga lang tayo at medyo gloomy. Normal lamang po yan. So importante pa rin ang payong dahil sa magiging maaraw at maasahan ang maalinsangan po tayo at malagkit-lagkit na alinsangan na naman ang iiral sa atin. Dahil mataas ang ating outside humidity na nasa 76% nga po. Kasalukuyan po yan. So umaabot ng 80% yung ating outside humidity kasabay ng pagtaas ng outside temperature natin, ang resulta malagkit-lagkit na pawis ang ating mararamdaman at ibig sabihin lamang hindi ka agad-agad tayo natutuyuan ng pawis. Nai-stack yan sa ating balat dahil nahihirapan pong mag-evaporate dahil napakataas po ng ating saturation ng water moisture sa ating paligid. So ang resulta, kahit maaraw, mapapansin ninyo, hindi agad tayo natutuyuan ng mga sinampay at mga pawis po. Dahil nga po, masyadong masaturate ang ating water moisture sa paligid,
kaya hindi kaagad tayo natutuyuan. So yan ay medyo nakakasama. Kaya iwasan po masyadong matuyuan ng pawis at magstay ang pawis sa katawan. Medyo punasan po natin yan at uminom po ng maraming tubig para maiwasan ang heat cramps at dehydration. Lalo na sa parte pa rin ng Luzon na kasalukuyan, katamtaman ang lagay ng panahon at maaraw. May mga localized thunderstorms pa rin ang iiral dyan sa mga baybayin, bandang baybayin po, dahil mataas pa rin ang water vapor, dulot pa rin ng medyo salubungan ng init at lamig sa Luzon area. May thunderstorm advisory tayo as of 10:22 AM. Yan, medyo late na ito ng konti, pero dyan sa may bandang Visayas, expected na moderate to heavy rain showers daw. At may mga malalakasang bugso ng hangin, especially dyan sa may bandang Eastern Visayas. Well, nakakaranas nga po sila ng pag-ulog at pagkilat dyan, may pag-ulan. Ayan, makikita ninyo dito sa ating small dashboard, may mga pag-ulog at pagkidlat ngayon umihiral dyan. At inaasahang maulan, kaya inaasahan na nakataas ang Bohol, kasama na ang Loay, Lobo, Carmen, Butuan, Batuan, Sevilla. Dito naman sa bahagi ng Leyte, ang Tabango, Alangangalang, Tacloban, Santa Fe hanggang San Isidro, hanggang Hernani na po yan. Sa iba ng Bohol naman, mula Lilia hanggang Trinidad at San Miguel, ingat po kung sakaling malakas ang buho sa inyo sa mga flash floods. Watch out po mga folks. Tumatagal yan within 1 to 2 hours pa rin ang duration. Since 10:22 AM po, naka-advisory ito, pasok pa siya sa persisting forecast ng magkakaroon ng mga localized thunderstorms o thunder advisory. Ito ay courtesy sa data feed advisory real time ni Pag-asa po. So, kinakartisyan natin yan kay Pag-asa dahil mahirap matrabaho ang mano-mano silang nag-i-input kada 30 minutes, every 30 minutes or every 20 minutes. And then, automatic napopost yan sa kanilang website at nagde-data feed sa ating webpage para at least meron tayong mga thunderstorm advisory pa rin mula sa pinaka-opisyales ni Pag-asa dahil buong bansa kasi ay namomonitor nila. At lahat sila may mga estasyon sa iba't ibang panig ng bansa. So, importante pa rin yung advisory galing sa kanila. Which is wala tayong capacity na mag-monitor sa buong bansa dahil dito lamang tayo nagbabase kung saan nakalagay ang aking weather station sa Caloocan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds naman ang umiiral ngayon sa amin sa Caloocan. So, kitang-kita naman sa ating live CCTV snapshots. Ayan, medyo maaraw pero haze ang paligid namin. At hindi few clouds, medyo mostly cloudy sa amin dito sa amin sa Grace Park sa Caloocan at overcast. At medyo windy kami. At makipapansin ninyo, puro south at southwest ang may bugso po ng hangin dito. Sa lowest temperature na itala na aking weather station kanina ng 2:42 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.3 degrees Celsius. Kahapon, 33.2 degrees Celsius ang pinakamataas namin na air temperature. Kahapon ito ng umaga at 10:36 AM. Ibig sabihin lamang yan ay mataas ang aming naging heat index kahapon na nasa 48 degrees Celsius ang highest heat index sa amin sa Caloocan. Medyo pahapyaw na lamang tayo magre-report ng heat index sa iba't ibang panig ng bansa. Pero kung gusto niyo pa rin makita, pwede kayong sumilip sa aking website under init factor category po. Under Almanac and Climate po yan. Makikita po yan dyan yung heat index at mga forecast sa inyong mga lugar. So sa amin sa Caloocan, as of 9:18 AM ay meron kaming 43.6 degrees Celsius na ngayon na kasalukuyang recorded na heat index. So heat danger pa rin sa amin. Grabe pa rin ang aming alinsangan. At inaasahan na magiging pinakamataas na heat index namin yan sa Caloocan hanggang alas 12 ng tanghali. Ngayong alas 12 po ng tanghali yan. So, sa ibang mga lugar naman, makikita ninyo pa rin, mataas pa rin ang magiging heat index sa inyo dyan. Gaya na lamang sa Lawag, yan, Ilocos Norte, 38 degrees Celsius. Sa may bandang Tugigaraw, nasa 44 o 45 degrees Celsius po. Sa Dagupan, nasa 43 degrees Celsius po. Yan. At sa may bandang Isabela ay nasa bandang Kawayan, Isabela, 43 degrees Celsius po. So pahapyaw na lamang po kasi actually ay medyo hindi na natin masyado nire-report yung mga heat index so far. Pero kung gusto niyo malaman pa rin ay tingnan niyo sa aking website. Sa may bandang Batangas naman, 45 degrees Celsius po ang inyong heat index dyan. So mainit o mataas pa rin ang init pandama sa inyo. San Jose is 41 degrees Celsius po, mataas. Sa may bandang Cebu ay 35 degrees Celsius, so medyo mababa. At syempre sa may bandang Mindanao, sa Davao City at Zamboanga Peninsula
ay hindi yan umaabot ng 40 degrees Celsius. Halos mga 38 degrees Celsius to 32 degrees Celsius lamang. Sa Zamboanga Peninsula, sobrang baba ng kanilang heat index. So wala tayong magiging komento dyan. Dahil inaasahan na mas maulan o inuulan ngayon sa kanila dyan or mababa ang heat index lamang sa kanila. So mapapansin natin sa Luzon hanggang Visayas pa rin ay mataas ang inyong heat index. So kung gusto niyo pa rin malaman ang pinaka-automatic weather station heat index monitoring system natin, yan ay galing sa mga automatic weather station sa buong bansa, courtesy pa rin kay Pag-asa. So gusto niyo malaman pa rin ang total heat index, in real time makikita niyo pa rin dito yan. Ayun, ito yung current heat index. Kaya lang ang AWS o automatic weather station sa General Santos, mukhang may problema yung kanilang weather station dyan. Pakiayos na lamang po. Nananawagan ako sa technical section ni Pag-asa sa General Santos. Medyo may problema po ang inyong temperature and humidity. Paki-check ng hygro and temperature sensor. Mukhang na-stuck po. Na-stuck. Paki-reset na lamang po yung pinaka CPU system nila. Since heavy duty naman po yung mga AWS system ni Pag-asa, so baka madaan lamang sa reset. Kung hindi man, kailangan ma-replace po dahil hindi maganda ang reading. Napaka-abnormal po ng reading sa General Santos. So hindi mo na natin isasama si General Santos sa considering na working automatic weather station. Pero the rest, nangunguna ang latest sa may pinakamataas na heat index. So makikita nyo po dito yung pinaka real-time na heat index at real-time temperature po. At naka-arrange yan sa pinakamataas to low. Naka-ascend to descend po yan. Mula sa highest hanggang sa pinakamababang temperature at mula sa pinaka-highest heat index hanggang sa pinaka-lowest heat index. So naka-arrange po yan from highest to lowest. At makikita niyo rin ang pinaka-highest heat index sa mga ngayong araw. Naka-measurement pa rin dyan. Kaya mayroon tayong report. Araw-araw pa rin sa ating init factor. Meron pa rin tayong nire-report. Gamit ang automatic weather stations ni Pag-asa. Automatic, nag-data feed yan at kinocompute na ng ating webpage automatically. At dynamically, sinesave yan para malaman natin yung daily highest heat index natin. At nare-record ang system yan araw-araw. Kaya magkakaroon po ako ng annual heat index and annual highest temperature. Hindi pa natin nagagawa yung chart yan. Pero matagal pa naman, mga next year pa natin i-report yun, yung ating annual heat index and annual temperature. Yan. Para malaman natin yung experimentation. So, may tuturing natin na official itong mga system na ito, yung data, dahil ito ay galing mismo sa mga automatic weather stations si Pag-asa. Naiiba nga lang talaga sa computation ni Pag-asa doon sa kanilang heat init factor nila. Kaya lang hindi natin alam kung paano nila kinukompute yun na naiiba sa automatic weather station reading. So, yun po ang pinaka-difference yan. Pero official data yan dahil galing mismo sa mga weather stations yan. Sa buong bansa yan ha, buong bansa. Ayan, may mapa tayo dyan. Ayan, makikita po yan mula Luzon hanggang Mindanao na yan. So, ito po yung aktibong automatic weather stations ni Pag-asa sa buong bansa. So, hopefully, madagdagdagan po yung mga weather stations na yan. Dahil yung gaya na lamang sa Palawan, kakaunti pa lamang yung automatic weather stations nila dyan. At sa silangan ng Nodo Luzon, kabilang na ang Tuguegarao at Isabela, wala masyadong weather stations dyan. Dito sa may bandang Palanan, sana malagyan yan. Sa Tuguegarao, meron silang nilagay. Ayan. Sa Mindoro, dito lamang sa norte meron. Pero sa Timog, sa may bandang San Jose, wala. Sa Palawan naman, sa may bandang Coron, walang nakalagay. Sa may bandang Kalayaan Islands lamang merong nilagay. Yan. So, wala sa Puerto Princesa. Sana madagdagan po yan ni Pag-asa, yung mga automatic weather stations nila. At dito sa dulo po ng silangan ng Samar, wala rin silang aktibong weather station dyan. So medyo bungi-bungi pa po yung kanilang weather stations entirely. Hindi pa talaga totally nalalagyan o kompleto. Pero ang mahalaga, mayroon tayong data mula Luzon hanggang Mindanao, at least kahit papaano, na nanatiling real-time active po yan. So ito ang medyo maganda kay Pag-asa. Meron tayong nakukuhang data para makapag-report tayo ng ating daily heat index and temperature at lagay ng mga temperatura sa iba't ibang panig ng bansa natin. Samantala, kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Alabat sa may pinakamataas na air temperature na 35.5 degrees Celsius. At sa Baguio City ay almost stationary at 18.2 degrees Celsius ang lowest temperature. At sa Inola naman ang iba, Zambales na naman
ay nakaranas ng 108 mm na total rainfall. At kagaya ng ating forecast, malamang sa hapon nga po at gabi, nakaramdam na naman sila ng malawakang ulan. Kaya inulan din kami dito sa Caloocan. At mapapansin natin sa total rainfall, kahapon ay meron kaming total rainfall na umabot sa total of 30.3 mm. Isa yan, meron sa madaling araw at sa gabi po. Sa umaga, wala kaming pag-ulan. So, tutugmang-tugma lamang sa ating rainfall forecast nung mga nakarang araw na ating nireport. Diba? Napansin natin, umaga at gabi lamang tayo madalas inulan dito sa Metro Manila. At bigla ang buhos po yan na malakas. So, tama naman ang naging forecast. At sa ating outside humidity, 78% nga po. So, medyo highly concentrated humidity tayo. Mataas ang ating water moisture. Bumaba pa nga ito ng 6% since last hour. 1,009 hectopascals po ang ating atmospheric pressure and steady to since last hour. So medyo alanganin pa yung ating atmospheric pressure. So posible pa rin tayo magkaroon ng localized thunderstorm sa hapon. Sa telelocal status, pa-low tide po tayo ngayon. So pa-minimum low, silipin po natin yung significant wave height natin kung mataas ba. Well, wala naman po at kalmado naman ang ating mga karagatan ngayon so far. Hanggang sa the next 24 hours baging sa actual data feed ni Pag-asa. So wala naman nakataas na pag-alon. Ingat na lamang sa gale force winds po indulot po ng southwesterlies dito sa Kanluran at yung ilang hangin dala ng easterlies dito sa Silangang Baybayin. So wala po tayong magiging problema dyan. Pero sa ating high tide, kung sisilipin po natin kung may high tide low tide status, yung tropical cyclone na yan, mamaya natin i-report yan. At pinakamataas, pero mga bandang gabi na po ito, 0.7 meters po ang magiging pinakamataas mamaya. So wala magiging problema, hindi naman aabot ng 1 meter ang taas ng alon mamaya, hapon at gabi. So walang problema sa mga magpapalaot ngayon. Watch out lamang sa bugso ng hangin. Mabugso ang hangin po natin lalo na sa Kanluran, baybay ng bansa. So take note yan mga folks. At natiling unsettled yung ating geomagnetic field So nag-report na tayo tungkol dyan. Pero at least yung kanyang surface seeds ay on monitoring pa rin since 5:18 AM po yan. So mahihina na lamang ang posibleng fluctuation. Kanina nagkaroon kami ng fluctuation dito sa Caloocan. Kaya napansin niyo nag-shutdown yung aking weather station kaninang mga bandang alas 6. So masama rin talaga pagka hindi maiwasan ang delikadong epekto ng geomagnetic field. Nagkaroon din kami ng fluctuation dito sa Caloocan. Medyo kumadyot din yung kuryente. Makikita natin na sa at least G2 geomagnetic storm ang posibleng abutin pa rin ngayong maghapon. Kaya watch out pa rin po. Bagamat medyo mas minor na siya at nagmo-moderate na lamang yung velocity o lakas ng solar wind natin. Wala nang nakadirektang tutok sa atin na sunspots. Yan, makikita nyo po. Malayo na po yung AR4100 kaya nasa 92 na lamang ang ating daily sunspot number. Mga minor din ang solar X-ray flux natin, so walang masyadong problema since R1 lang ang pinaka-inaabot. And after ng matinding solar photon flux since June 1 at June 2 hanggang June 3, at least ngayong araw ay medyo kalmado na siya. Ayan, June 1 lang talaga ang umabot sa S2 category na solar photon flux. Ito yung grabe ang burst ng haring araw natin. So makikita po yung actual graph natin kung gaano katagal at ilang araw din ang inabot. Halos mahigit 4 na araw din yung itinagal ng epekto ng solar radiation. So medyo nakakaramdam pa rin ng significant impact ang ating magnetosphere. So kalmado pa rin ang ating ionospheric TEC range, so walang magiging problema. Medyo kalmado na rin yung auroral activity. Ganon din dito sa ating plasma density propagation. So wala tayong magiging problema at kalmado na rin yung ating region absorption. At wala na tayong nakikitaan na mas mataas sa 35 MHz na deep absorption sa North Pole and South Pole po. Bagamat 56% ang solar flare probability ay nanatiling mababa ang HF conditions natin between 40 to 80 meters at sa gabi naman ay 10 to 12 meters naman ang taas. So, medyo minor na lamang po. Hindi kagaya nung isang araw po. Grabe ang naapektuhan. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:25 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:23 PM. At sa ating 69% illuminated na po na waxing gibbous na liwanag ng buwan. So, hindi pa siya nagmo-moonrise. Mga mamayang hapon pa po ito ng 1:32 PM magmo-moonrise.
At bukas na ng madaling araw ng 1:38 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, asahan natin ang tuloy-tuloy na partly cloudy at mga localized thunderstorms naman pagsapit ng hapon o bandang gabi pa rin. So tuloy-tuloy pa rin na 100% chance of rain. Pero mapapansin natin sa magiging forecast natin may konti, ay mapapansin ninyo ay halos maghapon medyo moderate ang lagay ng panahon natin sa Luzon. Kaya lang humid at maaalinsangan naman ang kapalit. Bukas ng Biyernes, maulap ang ating panahon at mga localized thunderstorms din ang hapon. Pero mataas din ang tsansa na pag-ulan bukas ng Biyernes, 97% ang tsansa na inasahan ang puro overcast ang mangyayari at gloomy na panahon. High sa lowest temperature expected, 32 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected, stable sa 27 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa pinaka-water vapor map natin. Makikita po ang medyo mataas pa rin accumulation ng water vapor dito sa kaluran ng Lolo Luzon. So, medyo makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat at pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. So, makikita naman po dito yung malawakan nito na water vapor surface. Pero the rest ng bandang extreme Northern Luzon, Central Luzon, kasama ang Metro Manila, na natiling katamtaman po at wala masyadong mataas na water vapor kaya mababa lamang ang mga tsansa ng pag-ulan. Pag pumasok man yan, malamang ay mga light to moderate showers lamang o saglitan lamang, siguro mga within 30 minutes o less, titigil din ang pag-ulan. Bagamat makikitaan natin ang daloy ng southwesterly trade winds pa rin, ayan, yung southwesterlies medyo umiiral pa rin, pero mapapansin ninyo na natiling manipis at mahina pa rin ito. Kaya yung sinasabi nga pong taghabagat sana hindi pa natin masyado inagahan. Siguro sana next week na lamang para masiguro natin. At makikita natin ay manipis lamang yung southwesterly wind flow kaya hindi masyado muna uulanin ang kanluran. Bagamat mabugsong hangin naman ang nararamdaman natin. So, paramdam pa lamang itong si habagat pa rin. Sa silangan naman ng bansa, bagamat katamtaman tayo, so mataas ang water vapor accumulation dito ngayon at medyo lumalapit sa silangan ng Eastern Samar region. At sa may bandang kaluran ng Mindanao area, medyo mataas din ang water vapor. Pero pagdating sa may bandang central ng Mindanao, mas maaliwalas at medyo katamtaman pa rin ang lagay ng panahon. At mula sa ating satellite imagery Himawari, makikita natin nakakaranas ngayon ng heavy rain showers ang Eastern Visayas area. Yan, makikita natin ang buong bahagi ng Northern Central at katimugang bahagi ng Eastern Samar. Moderate to heavy rain showers po ang umiiral dyan. Buong Leyte kasama na at inasang tatawid dyan sa buong Central Visayas at West portion sa Visayas. Ingat sa mga biglaang flash floods at huwag sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa dahil sa pabago-bago po ng saturation ng ating water moisture sa paligid. So dahil biglang malakas ang busang ulan sa silangan ng Visayas, ingat na lamang sa posibleng pagguho ng lupa. Kung hindi man, ingat naman sa biglaang baha. Ganon din sa eastern part ng Mindanao at sa northeastern ng Mindanao. Sa Surigao region ay mataas din ang mga pag-ulan ngayon dyan, heavy rain showers. Kabilang na ang buong Surigao del Norte, Surigao del Sur, and the rest ng Agusan del Norte, all the way sa Agusan del Sur, kasama na ang Compostela Valley. Yan, mataas po ang pag-ulan ninyo dyan, moderate to heavy rain showers, at tumatawid dyan sa ilang bahagi ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro, hanggang Lanao del Norte na po yan. So, expected po ang magiging ulan pa rin sa bahagi ng Bislig at dyan sa may bandang Compostela Valley at partly cloudy to mostly cloudy ang umiiral sa the rest ng Davao region po mula Davao del Norte, Davao del Sur hanggang Davao Occidental. Bagamat medyo overcast and gloomy rin ang umiiral sa Soxagen mula South Cotabato, Sultan Kudarat and the rest na Maguindanao. At North Cotabato, asahan ang mas maulap na himpapurin at mga scattered rain showers and localized thunderstorms, lalo na sa hapon o sa gabi o sa madaling araw. Ganon din ang iiral sa Lanao del Sur at Lanao del Norte. At mula Misamis Occidental and the rest ng Zamboanga Peninsula, magiging maulap din kayo dyan at magiging very overcast ang panahon. Ilang light to some moderate at mga cluster heavy rain showers naman ang iiral dyan sa Zamboanga Peninsula, lalo na pagsapit po ng hapon, gabi o madaling araw po. So mula dyan sa bahagi ng Visayas at Southern Luzon, magiging unti-unti, magiging maulap na ngayon ang parte ng Sorsogon, Legazpi at Catanduanes. Unti-unting magiging moderate to heavy rain showers na ang mga pag-ulan sa inyo dyan. Habang kasalukuyang tayo umuulat, nakakaranas na mas makulimlim na panahon ang buong Catanduanes at Sorsogon hanggang dyan sa may bahagi ng Iriga. Asahan ang mga kalat-kalat na mga ilang light to sa moderate and heavy rain showers po.
Dahil yung cluster po ng kaulapan dyan sa may Eastern Visayas, nakakatawid din dito sa bandang Kabikulan po. So expected ang maulan ha. At bahagi naman ng Camarines Norte, dalas ng Quezon Province, all the way hanggang dyan sa may bandang Laguna, medyo katamtaman muna kayo pero magiging overcast and gloomy rin ang inyong panahon dyan. Hanggang dyan yan sa extension ng Aurora Province, sakop pa rin ng Quezon, hanggang dyan na yan sa bandang Kasiguran, Aurora. Dyan sa baybay na medyo overcast and gloomy rin ang panahon. At mula sa kanluran naman ng Mindoro at ilang parte ng Mimaropa, magiging maulan ang parte ng Puerto Princesa ngayon hanggang Batara sa Balabac. Ingat po sa biglaang flash floods just in case dahil nagtatabas ngayon ang kaulapan dyan na may dalang ulan. Ayan, moderate to heavy rain showers po ang nakikitaan natin. Hanggang dito na yan sa may bandang El Nido. Pero katamtama naman sa may bandang Basuaga, patawid na yan ang bandang Occidental Mindoro na medyo mas maaraw kayo dyan pero partly tumusikaw diyang iiral kabilang na ang rest ng South Luzon dyan sa may bandang Romblon at Marinduque. Maya-maya lamang kayo makakaranas ng mga isolated light to some moderate rain showers ha. So importante pa rin ang payong kabilang na ang Calabarzon area. Sa ngayon ay medyo maaraw muna kayo dyan at mga ilang partly cloudy. Kasama na ang dyan sa may bandang Dolores o San Pablo, sakop ng Laguna at papasok na yan ng Lipa, Batangas. Pataas na yung ng Kalamba hanggang dito sa Cavite area na magiging katamtaman. Medyo mas maaraw-araw pa tayo dyan. At kasama ang Metro Manila, medyo overcast pa rin tayo. Mga ilang partly cloudy to mostly cloudy pero patuloy ang maalinsangan pa rin. Dulot pa rin ng medyo mataas na hot humid. At wala naman sa bahagi ng Bulacan, pataas ng Central Luzon, medyo overcast and gloomy rin tayo dyan. Medyo maaraw, bagamat nangunguna pa rin ang katamtamang panahon hanggang sa extreme Northern Luzon. Partly to mostly cloudy lamang ang medyo mas iiral ngayon sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon at Northern Luzon pero mababa o maliliit ang tsansa ng mga pag-ulan. Pumasok man, lalo na sa may bandang kaluran ng Northern Luzon, ay magkakaroon ng mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan po. So importante pa rin ang payong. At para maibsan na rin ang tinding init so far dahil tumataas na naman ang heat index sa inyo dyan mula sa Ilocos Region hanggang dyan sa may bandang Iba, Zambales, which is inulan naman din kayo pagsapit ng hapon o gabi. So maaring mangyari din po yan. Kung i-double check natin ang gamit ang ating rain forecast, which is pinost na natin yan sa Facebook page ha. So ito ay 2 AM. Ayan, nagkaroon nga po kami ng pag-ulan sa Metro Manila. Naganap na po yan. So diretso tayo sa ngayong 8 o'clock AM. Titingnan natin po. At mula 8 o'clock AM, makikita po natin ang bahagi ng Northern Luzon. Walang masyadong magiging pag-ulan. Kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi dyan sa may bandang Mindoro. Pero magiging overcast na pagdating dito sa may bandang eastern sections ng Southern Luzon. Kabilang na ang Bicol Region. Kaya makakaranas din kayo ng mga kalat-karta pag-ulan. And then pagsapit sa may bandang Visayas, magiging maulan po ang inyong panahon dyan. At nararanasan na ngayon sa mga taga-Eastern Samar. Kasama na ang Central Visayas at West portion sa Visayas. Ayan, asahan ng mga ilang moderate and some heavy rain showers po ngayong maghapon. Bagamat isolated muna ang iiral ngayong umaga dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula sa Mindanao. Yan, at northern part ng Mindanao. Pero pag sapit naman yan ngayong hapon, tingnan natin ng hapon. Ayan, kung titingnan natin, 2 o'clock PM yan, oras natin sa Pilipinas ha. Ito po yung tingnan ninyo kasi ito yung base time eh. Ito po yung valid time ng forecast na ito. Makikita natin ngayong hapon, nagkakaroon na ng mga pag-ulan at localized thunderstorms ang Ilocos Region at bandang Cagayan Valley. So, umaabot na sa may bandang La Union. Medyo gloomy na sa may bandang Pangasinan at Zambales. So, inaasahan din natin ang mga pag-ulan yan maya-mayang hapon. Patuloy ang pag-ulan sa may bandang Palawan. Ayan, kitang-kita po. Mga ilang moderate rain showers po ang nakikitaan natin dito. So, posible ang heavy rain cluster showers. West portions ng Visayas, maulan din. At west portions ng Mindanao. Ayan, mula sa may bandang Calabarzon area. Sorsogon area, sorry. Hanggang sa buong Zamboanga Peninsula. Sa Silangan naman, kasama ang Davao Region, magiging maulan din. At tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan dito sa may bandang Eastern Visayas area. Dahil yung malawakan nito na trough, habang nagre-reaccumulate po yung binabantay nating invest low pressure area na yan na C92W. So, yung malawakan na outer band na yan, na magpapang-abot na yan. Diyan sa Silangan ng Visayas at Bicol Region at Eastern Mindanao area po. At dahil nagkakaroon tayo ng invest, inaasahan na magkakaroon ng mga pag-ulan. Unti-unti diyan sa silangang bahagi pa rin ng bansa. So take note yan mga folks ha, malinaw po yan yung forecast natin. At pagsapit naman ng gabi, mamaya, yan, pagdating naman sa gabi ay ito, medyo maulan na naman ang ating
ating lugar sa Luzon, kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon area. Maulan din, heavy rain showers din ang nakikitang forecast dito sa Kalayaan Group of Islands and the rest ng Palawan, sa may bandang Puerto Princesa hanggang dulo na ng Balabac. At ilang kalat-kalat din na ilang moderate and some heavy rain showers din ang ihiral dyan sa may bandang Davao Region at ilang bahagi. Sa aksahan ngayong gabi ay magiging maulan na naman tayo kagaya kahapon ng gabi. So inasahan din natin muli magiging maulan na naman ang ating afternoon showers at night showers. So hindi lang afternoon showers, mayroon din tayong inaasahang night showers dito sa Metro Manila at ilang karatig ng Nodo Luzon, lalo na dyan sa extreme Nodo Luzon. So take note yan, importante ang payong, lalo na sa mga umuwi po sa hapon at sa gabi. So may binabantay na po tayo na isang invest pa lamang naman. At as of 11:15 AM ay ang sentro na ngayon nitong si 92W na. Susukatin muli natin since ang unang report natin kasi ay nasa bandang 800 km. Pero nag-reset kasi yung location niya at hindi yan lusot sa ating recording. Yan, nag-develop siya kaninang 1:30 AM po ng madaling araw. Yan, na-recognize na siya ng aking tropical cyclone sector. Ito po yung aking bagong script na dinagdag natin, yung tinatawag nating trail track, para malaman natin yung mga trail track ng lagay ng bagyo o low pressure area. Nalalaman natin yung mga trail tracks niya kasi minsan biglang nagbabago kasi yung galaw niya. Minsan pumasok na sa Philippine Area of Responsibility and then kalaunan exit na naman siya. So maraming nagtatanong, paano nangyari yun? So para meron tayong ebidensya, gumawa na tayo ng bagong script na matatrack natin yung galaw ng isang low pressure area. So mapapansin niyo dito, nakapasok na siya ng Philippine Area of Responsibility kaninang 5:45 AM and then lumabas din kagad ito kaninang 9:30 AM. Nag-exit din kagad siya ng ating Philippine Area of Responsibility. So yung pag-report ko kanina ay nandito na sana siya kaninang 8:45 AM. Ito yung ni-report ko kanina. Ayan nasa bandang 800 km na sana ang layo niyan. Ayan mula dito sa Borongan, Eastern Samar, kung susukatin natin yung distansya o bandang Borongan, Eastern Samar, yan, mga around 800 km po yan kanina. Mga 8:35 AM po yung huli nating ni-report. Yan. Oras nan kanina ay 8:45 AM po yan. Ayan, nandyan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility kanina. And then, nag-reset po siya dahil sa sobrang bilis ng kanyang movement speed. So, na-reset ang kanyang movement at bumalik ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayon, kaninang 9:30 AM naman po yan. So, lumabas muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, malinaw yan para sa gustong mga kababayan natin na sinasabi is binabago-bago natin yung ating report. Hindi po. Nagbabase po tayo sa actual na galaw ng ating automatic tropical cyclone forecast system natin na ginagamit at hindi naman nagkakamali yung ating track na ganyan ang nagiging galaw minsan ng binabantayang low pressure area o bagyo. At may oras po yan kaya hindi po tayo pwedeng magsinungaling dahil bawat galaw ng low pressure area na ating binabantayan, mayroong oras po yan. Updated yan every 30 minutes po. Yan. Automatic nasa save po yan habang aktibo ang isang invest o bagyo o low pressure area. So malalaman nyo po yan kada galaw ng bagyo. At least dito mas sigurado natin, mas accurate nating nasasabi kung nasaan ang eksaktong lokasyon ng bagyo. Nung mga nakaraang oras o mga nakaraang araw po yan. Nalalaman natin yan at nare-recall. So malinaw po yung mga folks and so far invest pa lamang siya. Ang kanyang central air pressure mataas pa at 1,010 hectopascals at initial wind speed pa lamang ito. So wala pa tayong significant na significantly organized na ito ay magiging isang aktibo o ganap na bagyo pa Meron pa tayong at least 30-hour period para masabi natin kung itong C92W ay magiging isang ganap na bagyo o magiging si Auring kung sakali po. Dahil may mga lumalabas na nga po mga forecast at pinost na natin yan kahapon na doon sa tropical cyclone strike probability na nasa 50% chance na maaaring ito ay mag-maintain as malakas na trough or mas lumakas bilang isang aktibong low pressure area. So initial yan ay tropical depression. So titingnan po natin yan at
mas konfirmado natin yan this weekend, mga June 9 nga po at June 10 na nga po, at base na rin sa ating Genesis forecast, di ba? Nung ni-report natin since nung isang araw po. So malinaw yan mga folks ha, at kita naman natin sa kanyang floater satellite imagery na medyo nag-organize na siya at medyo meron na siyang vertical wind shear tayo nakikitaan sa actual satellite imagery niya. So kapag meron na tayo nakikitaan na vertical wind shear, asahan natin yung upward low convection ay mabubuo. Ayan o, kitang-kita nyo naman o, medyo umiipo-ipo na yung low level convection niya. So kapag kami nakikita kayong ganyan sa mababa niya at sa taas niya, medyo nagsisirculate na siya, malinaw lamang na may tsansa na nag-o-organize na itong C92W. Kailang mabagal lamang ang pagkilos niya ngayon na kumikilos north-northwestward at 4 km an hour po. Yan. O northwestward po sa bilis na 4 km an hour po. Yan, yung bilis niya. So malinaw yan mga folks ha. At i-double check natin para sa most accurate way. Yung isa nating tropical cyclone sector track, ayan, makikita natin ang kilos niya north-northwest talaga. Yan. So makikita natin. Yan, north-northwest talaga siya, at sa ating field proof monitoring din, ang kilos niya ay ganun din, north-northwest din. So malinaw po yung ating analysis na north-northwest po ang ikinikilos niya o pahilagang kanluran po ang ginagalaw niya. At kitang-kita naman natin sa huli niyang track na pahilagang kanluran ang kilos niya. At pinost na rin natin yan sa ating report sa ating Facebook page, na inaasahan nating pagkilos niyan ay pahilagang kanluran. At posible nga po itong lalapit dito sa silangan ng Nodo Luzon. So wag sana siya lumapit dahil inaasahan malawak pa ang cone of probability niyan. Ayan, pwedeng mas lumapit yan at makikita nyo rin yan sa ating monthly forecast. Yan, so malawak pa po yung cone of uncertainty and probability niyan. Ngayon may mga nagtatanong, maapektuhan ba kami sa Bicol region? Well, magdedepende po yan sa lakas ng bagyo. The more na mas lumalakas ang bagyo, mas lumalawak po yung kanyang classification of tropical cyclone strike probability. Sa ngayon, dito sa area na to ng Bicol region hanggang Calabarzon area, ay nasa 10 to 20% po na maapektuhan yan, kasama ang Metro Manila. Ngayon, kapag lumakas ito, naging tropical depression, tataas yan sa hanggang 20 to 30%. So, mapapansin niyo yung ascending, the more na nag-a-ascend din ang intensity ng isang bagyo. So tingnan po natin, hindi pa natin masasabi sa ngayon kung ito ba ay tuluyang magiging aktibong low pressure area. Pero ang malinaw lamang kapag naging tropical depression yan, tataas yan sa 20 to 30% na maapektuhan ang Bicol region at Eastern Visayas. So medyo mag-prepare pa rin po tayo mga folks ha. Huwag natin balaway ng 30% dahil posible pa rin na malawakang pag-ulan pa rin yan na aabot sa mahigit 100 mm to 150 mm ang buhos ng ulan yan. Bakit po? Dahil mahahatak pa rin ang ating habagat niyan. Yung southwest monsoon natin, yung ating southwesterly wind, dito sa Timog Kanluran ay hahatakin nito papunta dyan sa may bandang Visayas. Kaya kapag nandito na ang lokasyon o sentro ng bagyo, asahan po ninyo ay maapektuhan ng malawakang pag-ulan ang bahagi na ng Visayas at Southern Luzon. At habang tumataas ang kilos ng bagyo, tumataas din na maapektuhan ang Southern Luzon, kasama ang Metro Manila, dahan-dahan hanggang sa umabot na ito sa may bandang Central Luzon all the way. Depende sa magiging kilos nitong bagyong ito kung sakaling maging isang aktibong low pressure area. Sa kasalukuyan ay mabagal o napakabagal ng kanyang kilos, pahilagang kanluran po. So dahil mabagal ay mataas po ang tsansa niyan na mas lumakas pa habang nasa karagatan ito dito sa hilagang silangan ng Palao po o silangan ng bandang pagitan ng Surigao del Norte po ang sentro niya. So, para malaman natin ang eksaktong lokasyon, dahil nandito ito sa may bandang Surigao del Norte, yan, malapit sa gitna ay nasa layong 1,152 o 1,150 kilometers east ng Surigao region or bandang dito sa may bandang east ng Siargao Island. Yan, bandang Siargao Island po ang ginamit nating reference point. So malayo-layo pa siya, sa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility at dahil ay na-reset po yung kanyang location, dahil nag-pinpoint po yung GPS positioning at yung location ng bagyo.
nire-pinpoint ng satellite. Kapag nagkaroon ng dislocation ang satellite, minsan nagre-reset talaga yan. So nire-reset po ng satellite at mare-reset din ang lokasyon. Pero hindi yan lusot sa ating monitoring dahil lalalaman pa rin natin kung hanggang saan huli itong namataan bago mag-reset ang kanyang lokasyon. Yan. So, nandito na muli siya. Lumabas muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, again, nasa labas muli ito ng ating PAR. So, hindi pa natin siya masasabing kapitbahay natin o nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan, nasa labas uli siya ng ating PAR. Pero, within 24 to 48 hour period, ay papasok din yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala naman sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa kanyang development sa mga susunod na mga oras at araw. At hindi naman tayo nagkamali nung ating mga unang report sa ating Tropical Cyclone Strike Probabilities at Genesis. Una sa ating West Pacific Basin, ayan, medyo nakikitaan na siya ng at least 15 to 20% probability, yan, na developing of possible tropical cyclone, pero napaka-disorganized pa. Yan. Yan ay sa susunod na 24 oras. Ngayong araw, so far, negative pa siya. Yan. Pero by the next 24 hours daw, medyo mamamataan siya as 15 to 20% not possible of tropical cyclone development. Pero kung titingnan natin yung kanyang condiv, yung tinatawag kong condiv o formation probability base sa kanyang favorable convergence, which is kahapon, pinost natin yan, ay mataas na o nasa favorable ang kanyang convectivity. Pag sinabing favorable po, ay ibig sabihin may low level convection ito na nakikitaan. Ayan, kitang-kita naman po natin. Nasa favorable na po yung kanyang convection, yung kanyang convergence. So, ibig sabihin may nakikitaan na ito na low level convection. Malino naman po yan. At sa kanyang vorticity, kung cyclonic na ba ito, medyo moderate na po yung kanyang vorticity. Ibig sabihin lamang yan, malinaw na mayroong upward low convection na siya. Kapag kaganyan ang timpla, meron na siyang low level convection plus upper convection o high level convection equals highly chance of tropical cyclone development. Kapag ka nagtuloy-tuloy pa yan, within 48 hour period na hindi yan humina o bumaba yung kanyang favorability. So sa ngayon, nasa favorable po siya, kaya medyo mataas ang chance niya na magiging bagyo po. Pero sa ngayon ay nasa around 15 to 20% yung formation probability niya kung mabubuo ba talaga siya. So nasa 15 to 20% pa lamang siya. Ayan o. Base sa ating real-time probability in real time po yan. So yun po ha, maliwanag po yan. At mula sa ating global spectral model, makikita natin dito, medyo may significant na rin na pinapakitaan itong si Japan Meteorological Agency. Ayan o. Starting bukas, tuloy-tuloy na po yung kanyang sirkulasyon, pero medyo disorganized pa rin yung kanyang wind speed and direction ha. Pero ito'y lalapit sa may bandang eastern ng Bicol region, ayan. Pero walang significant pa siyang nakikitaan ng paglakas ha. Ayan o, hanggang June 7 to June 8. Yan, bandang silangan na ito ng bandang Aurora region. Then June 10, medyo nag-organize siya ng bahagya. Pero napaka-shallow o napakalawak ng kanyang center eye. Yan. So, kapag kaganyan po, magkakaroon ng shallow convergence. So, ang tendency niyan, makakahatak yan sa ating habagat. Ayun, kitang-kita naman po. Yung ating southwesterly trade wind, mahahatak yan papunta dito sa bahagi ng Visayas. So, magiging maulan po ang Palawan hanggang Central Visayas at Eastern Visayas. Sa mga nagtatanong, yan po ang mangyayari. Depende pa rin yan sa paglakas po ng low pressure area ha. At nakita naman natin by June 10 po, tumaas yung kanyang strike probability. Well, kung babalikan natin dito, ayan o. Yung latest update na natin, ngayong araw ay makikitaan natin ay medyo tumataas na siya, 30 to 40%. Pero sa ngayon, yung maapektuhan nito hanggang June 7, yan, makikita natin dito, yan, oras natin sa Pilipinas, hanggang June 7 ay at least nasa 5 to 10% pa lamang na maapektuhan ang bahagi ng Southern Luzon. Pero sa may bandang Eastern Visayas, lalo na sa Northern Samar Region at bandang Catanduanes, umaabot na sa 20% na maapektuhan kayo dyan. So, mukhang magiging maulan na kayo dyan. Hanggang dyan sa by June 7 po. So, June 5 po tayo. So, probably mga hanggang June 7 po o within 72 hour period ay magkakaroon kayo ng mga pag-ulan sa Bicol region po. Pero, ang apektado lamang yan hanggang 20% po ha.
So, kung susundan natin kinabukasan in the next 24 hours, so June 8 po yan ha. Yan, para mas detalye o detail per detail nating na ipapaliwanag. For the next 24 hours, yan, patuloy pa rin o maintain sa 20% na maapektuhan ang buong Bicol Region at Eastern Visayas. So, medyo malakas na rin ang mga pag-ulan ninyo dyan. Moderate and heavy rain showers na mararamdaman ninyo. So, kung magiging bagyo man yan o mas magiging active na low pressure area C92W, tataas pong probability niyan ha. Pero sa ngayon ay makikita natin dito hanggang 20% pa lamang maapektuhan ang Bicol Region at Eastern Visayas. Ibig sabihin lamang medyo malakas na mga pag-ulan sa inyo dyan dulot ng outer rain band. Sa Metro Manila and the rest ng Northern Luzon, at least 5 to 10% pa lamang. So medyo magiging makulimlim tayo dito at medyo maulan-ulan na rin kahit papaano ang mararamdaman natin. Pero typically siguro mga kulimlim at mga ilang light showers by June 8 na po yan. So kinabukasan, June 9, kung titingnan po natin para mas malinaw po tayo dahil may nagtatanong kung maapektuhan ba sila ng pag-ulan. Yan, aabot na sa 30% pa rin o 30% na maapektuhan ang bahagi ng Central Luzon. Yan, sa mga nagtatanong sa mga taga Central Luzon, maapektuhan ba Bicol Region kasama na ang buong Southern Luzon at Metro Manila. Yan o, naapektuhan na rin yung hatak sa ating habagat. So yung kanluran ng bansa, magiging maulan na rin. Asahan natin ang ilang moderate and heavy rain showers po yan. So mula bukas hanggang June 9, finorcast na rin natin yan sa ating weekly forecast. Binanggit na rin natin na aabot sa 20 to 30%. Maapektuhan nga po ang bahagi na yan ng silangan ng Luzon. Kabilang na ang Southern Luzon. At naglalaro naman sa 20 to 30% naman ang buong Southern Luzon kasama ang Metro Manila. Pinost ko na rin yan at binanggit na rin natin yan kahapon sa ating mga report. So tama po ang lumalabas sa forecast ha. So watch out po sa mga araw na ito ha. Lalo na starting June 7, this weekend na po yan hanggang June 9. At pagpasok po ng June 10 yan, dyan na po magkakaalaman kung tuluyan bang magiging mas malakas na bagyo itong C92W. So base dito, tumaas yung probability ng strike probability natin sa kanluran ng Luzon. Dito, heavy rain showers po tayo dito. So mga pagbaha o posibleng pagbaha ang aabutin ng buong Northern Luzon, Central Luzon, kasama na ang Metro Manila ha. So watch out po, pagsapit po yan ng June 10. So next week talaga, masasabi talaga natin tag-ulan na talaga. Yan. Malinaw naman talaga sa ating forecast analysis din. So salamat na lang sa pinakaseryosong forecasting system ni ECMWF. Ayun o, so hindi tayo nagkamali. Pagpasok talaga ng June 10 yan, nagkakaalaman talaga tayo dyan at matindi ang malawakang pag-ulan sa buong bahagi ng Luzon, Northern Luzon, Central Luzon, kasama ang Metro Manila at ilang parte ng Southern Luzon. Dito nga lang sa may bandang Southern Luzon at Visayas, so maabot sa at least 5 to 10% na maapektuhan pa rin. So hindi pa rin kayo lusot sa mga uulanin ha at mga localized thunderstorms. Mula naman sa ating mean sea level pressure muna bago ang computer models, makikita po natin dito is medyo may accumulation o pagbaba na ng atmospheric pressure. Ayan o. Maabot na sa 1,004 hectopascals. Ibig sabihin, candidate na siya bilang isang low o active low pressure area na yan. Posibleng itaas na yan sa tropical depression ni Japan Meteorological Agency by June 10 po. Kung hindi man mapaaga siguro by June 8 o June 9 dahil nasa 1,006 hectopascals. So tingnan natin, alanganin siya na itaas ni Japan Meteorological Agency by June 9 o June 8. Yan. So dito, June 8 kasi nasa 1,006 hectopascals ang inaasahang circulation niya dito sa may bandang silangan ng Bicol Region, itong C92W. So depende kay Japan Meteorological Agency o pag-asa kung itataas na nila ito as tropical depression. Pero nasisigura natin pagpasok po ng June 10 ay isa na itong tropical depression. Ayan o, base dito sa mean sea level pressure forecast. Yan, June 9 to June 10. Yan. Either way, June 9 o June 10 po ay itataas as tropical depression na. So kung mapapaaga man by June 8 o June 7, pero sigurado June 8, itataas yan as tropical depression. So tingnan natin naman sa mga computer models mula kay JPS, binanggit na natin dito sa report kahapon. Ito po yung pag-develop niya.
Kikilos ito pahilagang kanluran at makikita natin walang nakikitaan na pagtama sa kalupaan ng bansa so far base dito sa latest forecast track niya. Kung naalala ninyo, 55% chance na binanggit natin sa ating forecast na mas madalas malakas na bagyo na nabubuo dito sa silangan ng Nodo Luzon pero lumilihis nga lang ito. Pero pagka nag-maintain ito sa tropical storm, ganyan, mga tropical depression, so makikita po natin dito ay lalapit ito sa silangan ng Nodo Luzon at makikita natin yung outer band niya na maapektuhan nga po ang bahagi nga po ng Visayas, Bicol Region, kasama ang Metro Manila. At ay paliwanag na natin yan ng makailang beses base yan sa ating tropical cyclone strike probability. Tingnan nyo po ninyo dyan yung maapektuhang area at binanggit nga po natin. Damay ang Central Luzon hanggang sa umangat itong low pressure area na to o kung sakaling maging bagyo, yan ay magiging maulan po ang parte na ng Luzon. Yun po ang nasisiguran natin. Magiging mas maulan po tayo dyan next week po lalo na. Baka this weekend pa lamang magiging maulan po tayo dito sa Luzon area. So yan ay forecast ni GFS at kay NABGEM naman ay mas aggressive naman ito. Makikita natin mas malapit na malapit siya sa may bandang Bicol Region. Pero ito napaka-shallow ng kanyang sirkulasyon ha. Yan, so napakaalanganin yung pag-develop niya into tropical depression by June 10. Yan, pare-pareho lang yung nagiging forecast si GFS at NABGEM. Then kikilos din ito pahilagang kanluran, lalapit dito sa may bandang Naha. Bandang Naha po ito or eastern ng Taiwan. Yan, walang nakikitaan din na maglalandfall o magda-direct contact sa kalupaan ng bansa. Pero yung paghatak sa habagat natin ay magdudulot ng malawakang ulan sa buong Kabisayaan at Southern Luzon area. Yan o. So medyo paghandaan natin to bagamat napaka-disorganized pa ng forecast nito. Maliban na lamang kay SMWF na nanatiling kalmado ang forecast niya. Yan o, wala tayong nakikitaan dito kahit man lang na sirkulasyon o upward low convection. So dito sa pinaka-dynamic computer models ni SMWF, halos wala yung southwesterlies lamang ang dala nito ng pagpag-ulan. Pero kung titingnan naman natin sa kanilang tropical cyclone strike probability data feed, mataas ang probability na mayroong namamataan nga na isang low pressure area, kung hindi man ay malawak ang ulan naman ang dala niya. So yun lamang ang nasisiguro ni ECMWF dyan base dito sa forecast. So at least na sisiguro nila na kapag kay naging bagyo yan, malaki po ang magiging epekto sa area ng Luzon kasama ang Metro Manila po yan ha. So probably mga this weekend to next week po. Medyo ready po tayo mga folks dahil tumutugma na yan sa forecast ni Japan Meteorological Agency. Yan o. So nagtutugma sila ni JMA kaya medyo i-ready na po natin ang ating mga sarili lalo na pagpasok po ng weekend. Ngayong weekend po. Medyo ready na natin. Yun. At since si SMWF na lamang ang hinihintay natin kung magkakaroon ng aktibong low pressure area siya na ipinapakita. Until now kasi kalmado pa rin siya dito. So medyo magiging late yata, magiging extended forecast niya na mayroong low pressure area tayong binabantayan since invest na nga po itong si 92W. So mag-update pa rin tayo mga folks pero malinaw lamang na ganyan ang magiging galaw niya at magiging trajectories niya. Since sa ating tropical cyclone advisories and forecast, itinaas na rin ng Joint Typhoon Weather Centers. Yan, nakapersist na po siya at namataan na rin siya dito sa silangan ng ating bansa. Ayan, so, nasa low tropical cyclone development pa siya. So, expected, sumunod na rin si Japan Meteorological Agency. Pero mataas ang atmospheric pressure, 1,010 hectopascal. So, within the next 24 hours, inaasahan natin na stable o stationary siya as low pressure area na mataas ang atmospheric pressure. Pero by the 48-hour period, bababa yan sa 1,008 hectopascal. So medyo alanganin pa siya into tropical depression. So malinaw lamang by June 9 to June 10 talaga. Diyan natin masasabi talaga na dito magkakaalaman kung gagawin siyang tropical depression o hindi. Base sa aking global ensemble forecast, aktibo na po siya pero nasa low forecast pa siya o low forecast development, 20 to 30% chance. Yan. 20 to 30% chance. 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 20 to 30% ch
So malinaw na po at nagpapakita na ng mga significant forecast yung aking tropical cyclone advisories and forecast. So balik tayo sa ating tropical cyclone disturbance tracking dahil medyo nag-update na po yung ating mga ilang empirical ensemble forecast din. So yun, at so far ay mababa rin, 20 to 40% pa lamang ang tsansa niya na magkakaroon ng enhanced development C92W. So medyo bantay-bantayin natin dahil again nagkakaroon na siya ng low level convection. Ayun medyo yung tulak ng vertical wind shear niya, matatanaw nyo naman, kitang-kita naman po sa satellite imagery. Ayun natutulak na siya ng vertical wind shear. So kitang-kita naman po dito folks ay may mga low level convection na tayong nakikitaan at kasabay ng vertical wind shear. So medyo favorable na talaga siya. Then yung upward convection niya, medyo disorganized pa rin siya. So yun na lamang ang inaantay natin. Pero yung low level convection, medyo natatanaw na siya. So mukhang tuloy-tuloy na siya. Mabagal lamang yung kanyang development dahil mabagal ang pagkilos niya. So mataas pa ang pagkakataon niya na mas lumakas pa. Pagdedepende yan sa sea surface temperature. Since neutral po ang ating init sa karagatan, kaya asahan na medyo mabagal ang paglakas nitong C92W. Pero the more na mas mabagal, mas mataas ang potentially niya na umaabot sa mga super typhoon category, karamihan. Matagal nga lang talaga dahil nasa neutral ang ating sea surface temperature. Samantala sa ulat lindol, well, wala naman tayong namamataan dito at medyo kalmado ating seismograph. Ayan, medyo nag-reset tayo ng ating computer system dahil nagkaroon ng fluctuation ng aming kuryente rito kaninang alas 6. Kaya nag-shutdown yung aking CPU system. Napansin ko na lamang na hindi na nagre-report yung aking weather monitoring system. Yung pala, naka-shutdown na pala yung pinaka-primary server. So, yan ang problema kapag wala tayong uninterruptible power supply. Importante po, may mga UPS po tayo, lalo na sa mga opisina, lalo na sa mga data centers na may 24-hour ang operation. Ito po yung nangyayari kapag wala tayong UPS. So, dapat i-activate ko na uli ang aking UPS. Wala lang tayo kasing baterya, kaya hindi natin mapagana yung UPS natin. Delikado po yan dahil malakas po makasira yan sa ating mga electronic equipment. Huwag nating babaliwalaan yung mga yung fluctuate ng kuryente. Kasi yung biglang pasok ng kuryente, lumalagpas yan sa 250 volts. Umaabot ng dapat 220 volts. Biglang umaabot minsan ng 250 volts. Which is nasisira po yung ating mga electronic equipment. Yun. Wag natin sanayin na wala tayong UPS system. So far sa aking seismograph nga po, wala naman tayong namamataan at sa data feed ni PBOX mula kaninang madaling araw na natiling negative na may bagong magnitude 4.0 pataas ang naitatala dito so far. Pero marami-rami na rin ang mga minor earthquakes. Yan. So diretso agad tayo sa ating historical earthquakes natin, kung ilan na ang total earthquakes natin since medyo kukunti pa lamang yung magnitude 4.0 natin. Kahapon medyo may isa na pong magnitude 4.0 na naitala. Medyo inadjust ni PBOX yun. Supposed to be dapat wala pa. Kaya nabigla rin tayo mga folks. Ang total earthquake na ngayon natin, 227 earthquakes na po. 225 dito is magnitude 2.0 pataas. Dalawa na ang ating magnitude 4.0. Tingnan mo, so medyo mayroon na namang dinagdag o inadjust itong si PBOX at nakita na natin kung anong location yon. Ayun Isa dito sa may bandang Burgos, Surigao del Norte, naganap ito noong June 3 po. Ayan, inadjust nila. Naging magnitude 4.0 na. At isa dito sa may bandang Balut Align. Sobrang layo naman ito. Pero pasok pa rin ito sa range ni PBOX kaya counted pa rin. Magnitude 4.1 po ito. Kahapon naman ito noong 6:41 PM. Inadjust din ni PBOX yan. So lumalabas, dalawa na ang ating magnitude 4.0 na kaagad. So medyo nakakabigla, di ba? Kahapon wala namang ganyan. Biglang ngayon inadjust na nila. Tinaas na nila sa magnitude 4.0. So wag pa rin tayong kampante kapag initially walang lumalabas kay PBOX. Minsan kinabukasan ay mabibigla na lamang tayo, inadjust na nila yung intensity o yung magnitude ng isang lindol. Yan. So dalawa na ating magnitude 4.0 at so far wala pa tayong naitala na kahit isang magnitude 5.0. So kukunti pa lamang yan mga folks at medyo marami-rami na kaagad dito sa ibang ng Eastern Mindanao
At sa may bandang Northern Luzon naman ay medyo marami na rin ha. Watch out po sa mga kababayan natin uli dyan sa may bandang Ilagan, Isabela, bandang Aguinaldo sa Ifugao at bandang Paraceli dito sa Mountain Province. Tuloy-tuloy pa rin ang cluster ng mga pagyayanig dyan. So medyo bantayin po natin yung behavior dyan. At least at medyo alisto po tayo sa posibleng biglang pasok ng malakas na lindol. So mga musta tayo sa ating mga water dams ngayong month of June. Well, tingnan po natin. Well, natin normal naman at medyo naka-recover na si Angat at Ipo Dam since nagkaroon tayo ng mga intermittent na pag-ulan noong mga nakarang araw. So wala tayong magiging komento. Si Ambok Clown na natiling critical yan. So again, hindi natin alam kung yan ba ay naka-shutdown or nire-renovate. Pero si Pantabangan ay ganun din, mababa rin, nasa critical water level siya. Sobrang kulang niya ng negative 28 meters. So, ang laki ng konsumo niya, 28.98 o 29 meters po. So, sobrang kulang niya ng mahigit sa 11 meters po ang kanyang kakulangan. Kaya nasa critical water level itong si Pantabangan Dam. So, well, tingnan po natin. Ang laki ng naging konsumo kasi ni Pantabangan Dam. At nanatiling normal naman si Magat Dam at Caliraya Dam. Since mukhang ito ay mga reserve dams ito. So, maliban dyan ay patuloy ang pagbaba ng level ni Magat Dam at ni Angat Dam. Patuloy pa rin ang dahan-dahang pagdaos-dos niya. So, medyo malaki pa rin na nakukonsumo sa kanya ha. Yan o, medyo malaki-laki. Lalo na kay Magat Dam, malaki pa rin ang nagiging konsumo sa kanya. So, medyo watch out po tayo dyan sa mga datas na yan. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba kay Magat Dam. Medyo tipid-tipid po sa pagkonsumo ng tubig. At nandito na po ang ating 3-day to weather forecast para sa araw ng Huwebes, June 5, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, June 5, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.radiomaria.com.
PMOweather.com para sa iba pang detalye. Gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na, actually tanghaling tapat na po, sa ating mga report since magiging maaraw muna ang ating tanghali at bandang hapon dito sa Luzon. Pero pagsapit ng bandang dapit hapon o gabi, yan, medyo makakaramdam na tayo ng mga makulimlim at inaasahang ulan po, lalo na sa gabi. So take note yan mga folks. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa ating data feed o data feed ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.